Mga master, nais ko lamang po ibahagi, no, ito pong status ng remittance sa GSIS. Kapag ikaw ay promoted pero hindi pa nag-reflect sa sahod mo, yung tama mong sahod. Okay? Ito po yung case na naipadala sa atin. Teacher 1, Step 2, promoted to Teacher 3, pero never pa nakatanggap ng sahod ng isang Teacher 3. Ito po yung sitwasyon sa kanyang GSIS remittance. Kung makikita po ninyo, malaki. 847 ang arrears bawat buwan. Meaning, kulang ng 847 yung remittances sa kanya papuntang GSIS. Ito ay dahil sa hindi niya pagtanggap ng tamang sahod. Yung due na 6,577, that is 21% of the Teacher 3 salary. Bakit 21% po? Sapagkat 9% galing sa atin, 12% galing sa employer, 21% yung total remittance papuntang GSIS. Ang dapat sana niyang bayaran, 6,500 including share ng employer dahil Teacher 3 yung sahod. Pero dahil hindi pa niya natanggap yung Teacher 3 na sahod, ewan natin kung hanggang kailan pa siya maghihintay. November pa yung siya ay na-promote pero hindi pa niya natanggap. Yung kasalukuyang nire-remit ng agency ay nasa 5,700, 21% ng sahod ng Teacher 1 Step 2. Ganun po. Kaya mayroon siyang kulang na 800. Kung titingnan, siguro natin sa GSIS touch ng ating sender, malaki na yung naipon na arrears doon sa kanya pong GSIS premium remittances. Kasalanan ba yan ng teacher? Hindi po. May nakikita po tayong posibleng may lapses po talaga sa part ng division office sa kanilang pag-implement po. Kasi kung promoted ka na, tapos last year pa yung promotion, bakit hanggang ngayon hindi po pa natatanggap yung tamang sahod mo? At ito po yung nangyayari. Magbabayaran po yung 800 doon kapag itong sender ay nabayaran na rin sa kanya pong itong salary differential. Of course, noong ikaw ay naging Teacher 3, dapat bayaran yung kulang na sahod mo noong start ng Teacher 3 ka hanggang doon sa last month na hindi mo natanggap yung sahod na yon. Okay? Kung magkano po yung total na kulang dyan, yung differential na tinatawag, mayroon pong 9% deduction intended for the GSIS. Tutumbasan niya ng 12% from your employer at yun ang pambayad sa 800 pesos per month na arrears sa premium. Sa ngayon, sigurado po malaki yung difference ng kanyang length of service sa kanyang period with paid premiums. Kasi nga, dahil po sa arrears na yan, maliit lang ang na-credit na PPP sa kanyang account every month dahil kulang yung remittance mula sa agency. Ang malala po dyan, kapag nag-retire ka, yung PPP na actual, yun ang pagbabasihan ng inyong magiging pensyon. So dapat remitted talaga, tamang remittance talaga para tama rin ang makukuha mong PPP, tama rin ang makukuha mong pensyon. So it's not good na malalaman natin sa mga comments po ninyo na marami palang cases na ganito yung nangyayari sa buong DepEd. No, nakakalungkot sapagkat kawawa, no, yung mga empleyado, mga teachers na siya pong nagdudusa dahil sa hindi updated na pagbibigay sa kanila ng kanila pong sahod, no. Kulang na nga yung sahod, hindi pa binibigay yung tamang sahod after mo ma-promote o kaya ay after mo mag-qualify for the step increment. Mas lalong nagiging kulang, no, yung mga pagod mo intended para sa promotion, pero matapos ka na-promote, hindi naman tumaas yung sahod, posibleng tumaas yung bilang ng responsibilities, pero hindi naman tumaas yung sahod kasi hindi pa na-implement, hindi pa naibigay sa iyo. Nakakalungkot yung ganun po na case. At the end of the day, ikaw pa yung kawawa kasi yung record mo, ang daming arrears, ang daming kulang sa remittances, mababa
yung PPP, mababa yung magiging computed pension mo if ikaw ay magretiro. Kaya dapat po sana no, sa lahat ng mga opisina na siya pong in charge sa pag-implement ng tamang sahod, pagbayad nito, sana po ay maging updated lahat nang sa ganun ay maibigay po natin ng tama kung ano po yung deserve ng bawat empleyado.